Hi, kayo po ba ay ah, palaging masama ang pakiramdam kapag hapon, paggising niyo sa umaga, then kahit kompleto yung inom ng tubig niyo, kahit kompleto yung pagkain niyo sa araw-araw, para yung loob ng katawan niyo mainit, tipong mayroong lagnat kayo sa loob ng katawan. Yan po ang tatalakayin natin ngayon. How I May Live. Gumagawa nga po ako ng tutorial and vlogs tungkol sa iba't ibang natural na halaman gamit. Nagtuturo din po ako sa iba't ibang uri ng natural na sakit. Ang mga sakit po na hindi pangkaraniwan, yung sakit na pangkaraniwan. Kung bago lang po kayo sa channel ko, pili ko pakihingi ng kanyang tulong, paki-subscribe po, paki-likes na rin po, and paki-share po sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong tutorial o iba't ibang uri ng natural na halaman gamit. Ang tips tutorial ko po ngayon, yung kapag kayo ay mainit ang katawan, nagmumula sa ilalim, yan po ay delikado para sa buksan mo. Kakaroon po kayo ng trangkaso na matagal o trangkaso na biglaan o lagnat, lalo na kung may ubo kayo sa kasipon. Yan ay isang sign na magkakaroon ka ng biglaang sakit na kagaya ng lagnat na ulit-ulit, kagaya ng trangkaso na matagal bago gumaling. Yan. Tips number 1, sign kung bakit ikaw ay mainit ang katawan ng araw-araw, na-overuse yung katawan mo. For example, kaya na-overuse yung katawan mo, dapat ang pagtrabaho mo 8 hours. Sa 8 hours na yan, dapat meron ka na kasama na snack time, break time na 1 oras, pero hindi mo nagagawa. Sa looban ng 8 oras, dire-diretso pa rin yung trabaho mo, namamahinga ka man, minuto lang yung break time mo dahil gusto mong matapos yung mga gawain mo sa company, sa mga gawain mo sa office mo kung ikaw ay boss. Yan yung isang dahilan na sign na pwede kang magkaroon ng biglaang lagnat, biglaan na trangkaso na matagal gumaling dahil na-overuse nga yung katawan mo. Tips number 2, sign na bakit ikaw ay mainit ang katawan araw-araw, palagi kang puyat. Isa yan sign na sa palagi kang puyat. Pag gising mo, masama yung pakiramdam mo, siyempre kulang ka sa tulog, masama, tapos maliligo ka, o kapag naligo ka, mainit yung katawan mo sa loob. Siyempre parang masusubhan ka kasi mainit yung katawan. Kapag kung kulang ka sa tulog, mainit yung katawan mo talaga kasi puyat ka nga. Kaya yun yung sign na pwede kang magkaroon ng trangkaso, sign na pwede kang magkaroon ng lagnat na biglain, lalo na kung may ubo at sipon ka. Tips number 3, sign na mainit ang katawan mo, yung palagi kang nalilipasan ng gutom, wala sa tamang oras ng pagkain. For example, yung tanghalian mo alas 11, tapos kumain ka ng alas 2, alas 3 tanghalian, wala pang merienda. Yan yung sign na palaging mainit yung loob ng katawan mo. Pwede kang magkaroon ng biglaang lagnat, biglaan ng trangkaso, biglaang sakit, lalo na kung may ubo at sipon ka. Tips number 4, sign na mainit ang katawan mo, yung gusto mong umira tapos hindi ka makatira. Yun yung sign na nasa loob yung init ng katawan mo, tapos hindi mo na ilabas yung extern mo, kaya ikaw ay palagi masama ang pakiramdam. Sign niya na pwede kang lagnatin ng matindi, sign niya na pwede kang magkaroon ng trangkaso, sign niya na pwede kang magkaroon ng sakit na biglaan. Yun yung tips number 4. Tips number 5, mainit ang katawan mo sa loob, pwedeng ikaw ay nanggaling sa init ng araw, tapos nagtatrabaho ka sa aircon, galing ka sa init ng araw, pagdating mo sa bahay ninyo, aircon yung bahay ninyo, pwedeng maramdaman mo yung silalim ng katawan mo mainit, para pang lalagnatin, tipong tatrangkasuhin ka. Kapag hindi mo yan nagamot, hindi ka nag-inom ng kontra dyan, mga 3 to 1 weeks, dyan nasasapit yun.
lagnat mo matindi o trangkaso mo, one day pagising mo tapos naligo ka ng puyat, yan, aatakihin ka na ng lagnat, matinding trangkaso, na matagal na trangkaso, paulit-ulit na lagnat. Yan yung, kaya yung sa kaloob ng katawan natin meron na mainit na natin. Tips number 6, kaya mainit yung katawan natin sa loob, na para tayo lalagnatin, tapos parang tatarangkasuhin, may ubo tayo sipong, hindi meron kang infeksyon sa loob ng katawan mo, may infeksyon ka sa balat mo o sa paman lugar ng katawan mo, may infeksyon ka, ganyan yung nilalagnat yung loob ng katawan mo. Kaya nararamdaman mo talaga ka nilalagnat, tapos din kapag lumabas ng lagnat mo, pabalik-balik yung lagnat mo dahil din sa infeksyon mo sa katawan, sa mga lugar ng katawan mo. Ganyan, tips number 6, kung ikaw ay may nararamdaman sa sarili mo na mainit ang katawan mo sa loob, mainit yung mata mo, puyat ka, kulang ka sa kain, kulang ka sa ng tubig, pwede naman na kumpleto ka sa tulog, kumpleto ka sa kain, kumpleto ka sa ng tubig, kumpleto ka nga sa lahat na yan, pero mainit pa rin yung katawan mo dahil yan sa mga nasabi ko na mga sakit mo, puyat, kulang sa kain, may infection, then ubusip po kung sa masama, tapos mahina yung immune system mo, yan napapasok yung matinding lagnat saka matinding trangkaso. Yan po yung tips number 6 sa mga nag-search ng video na to. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Pwede pong pakihingi ng kaunting tulong sa bago lang po dito sa channel ko. Paki-subscribe po and paki-likes, paki-share po doon sa mga gusto itong ginagawa ko. Thank you po at meron na akong 2,408 subscriber. Thank you po sa inyong lahat sa sumusuporta sa Will Be TV. Bye! Thank you for watching.